Hello! So sa mga hindi ulit nakakilala sa akin, so ako nga pala ulit si Marlon Ubaldo. So ako ang owner ng The Printing Shop. So sa mga gusto ring magtayo ng kanilang printing business, so pwede mo kaming hanapin sa may FB, The Printing Shop. And mali mo guys, yan rin yung magandang dahilan para mabili mo guys yung mga gadget na gusto mo sa buhay. Kasi ginawa ko tong vlog na to kasi nga mahilig ako sa gadget. So noong nakaraan, pinag-usapan natin is yung Steam Deck, ROG Ally, and then yung Lenovo Legion Go. Kung ano ba yung pinakamaganda sa tatlo kasi nagkameron ako ng tatlong yon. So sa ngayon naman, ang pag-uusapan natin is ano ba yung mas maganda? Desktop ba o laptop na gaming PC? So konting backstory lang, siguro mga 12 years old ako nung una ako nagkameron ng desktop na PC. Ang tawag nga natin doon is CPU. Pero actually guys, sa mga hindi rin nakakaalam, ang CPU is yung Central Processing Unit. Yan yung pinaka-utak ng PC o ng laptop. So, yung buong malaking ganon, ang tawag doon talaga guys is System Unit. So, nagkameron nga ako dati noon. Ang bili namin doon is 27,000 pesos pa, tapos Celeron pa yon. Inis na inis ako sa Celeron kasi naalala ko yung PC na binili sa akin noon is sobrang bagal. Nilagyan namin siya ng video card. Kaya nakapaglaro na ako noon ng Counter-Strike. So, 12 anyos pa lang ako. So, mula noon hanggang ngayon, yun yung naging passion ko talaga, is computer. So, kaya nung nag-college ako, ang kinuha ko is computer engineering kasi engineering siya, tas may kadikit na computer. Tapos, at the same time, pinagsabay ko siya noon. Nag-aral rin ako noon ng technician kasi marunong ako talagang gumawa ng computer kahit hindi pa ako nakaka-graduate o kahit hindi ako nag-aral noon. Based on experience lang yung ginawa ko dati na troubleshooting sa mga computer. Kaso nung nag-a-apply ako noon ng work, ang problema noon walang tumatanggap sa akin kasi nga wala raw akong diploma. Kaya nag-aral ako noon dyan sa may Xavier, dyan sa may Feria. So nakuha ko doon yung highest honor which is gold medal. So may gold medal pa silang tinatawag doon. Kasi nga alam ko na yung mga tinuturo ng prof bago niya pa ituro sa akin kasi nga natutunan ko yung lahat is based on my experience na lang. Kasi dati guys, lagi kong nasisira yung computer namin. Tapos ang ginagawa ko doon, dinadala ko siya sa may technician. Tapos nagugulat ako, yung RAM, pinupunasan niya lang ng pambura. Tapos after noon, sinisingil niya ako ng 500 pesos. Kaya nagkameron ako ng interest nun guys, kasi imagine niyo ganun-ganun lang tapos ang babayaran mo is 500 pesos na kaagad. So fast forward ngayon guys, ano ba yung mas maganda? Desktop ba o laptop? So hahatiin natin to guys sa mga key differences. So unahin na natin guys yung about sa may performance. Ano ba yung mas malakas? Gaming laptop ba or gaming desktop? Kasi di ba merong gaming laptop saka gaming desktop na pareho sila ng specs, tapos pareho sila ng video card. Pero kahit pareho sila guys, wala pa ring tatalo sa gaming desktop. So bakit guys ganon? Bakit pareho lang naman sila ng specs pero guys mas malakas yung gaming desktop? Unang-una dyan pumapasok guys is yung cooling. Kasi ang gaming desktop guys, malaki yung space niya sa may loob. So pwede mo siyang lagyan ng fan or ng liquid cooling system para guys manatiling kahit papano is malamig yung loob ng system unit natin. Kasi pagka umiinit yung pyesa ng computer, dyan nagkakamero ng paglag. Naalala ko nga dati guys, nung desktop pa yung ginagamit ko, yung side panel niya, inaalis ko yun, tapos tinututukan ko siya ng electric fan para lang guys hindi mag-overheat yung aking computer. Papansin nyo guys na manipis yung laptop, kaya guys sa may cooling niya sa may loob is very limited lang talaga. Kaya kung mapapansin yung mga laptop nyo, medyo mainit talaga siya. Pangalawa guys, syempre yung power delivery na tinatawag. Diba guys, nakaraan diniscuss natin yung about sa may Steam Deck, yung ROG Ally, syempre Legion Go. Makikita nyo doon na meron tinatawag na power delivery. So merong 8 watts, meron 12 watts, 10 watts, 15 watts, hanggang 30 watts yung maximum nun. So ganyan rin guys sa may laptop. Ang power delivery na binibigay ng laptop, hindi ka mukha guys doon sa may desktop na mataas yung kaya niyang ibigay na power delivery. Kaya nga ang laptop guys is pwede mo siyang saksakan lang ng battery. Pero guys, ang desktop, hindi mo guys kayang saksakan ng battery yan. Kasi nga guys, mas matakaw ang desktop sa kuryente o sa power delivery na binibigay niya doon sa may system unit kaysa sa may laptop. Kaya guys, yung performance ng desktop is mas malakas yung performance na kaya niyang ibigay doon sa may laptop. So, sa performance guys, lamang talaga guys ang desktop kesa sa may laptop kahit na same specs pa sila. So pangalawa naman guys is yung portability. So syempre kung gusto mo ng portable na device, na gaming device, is syempre ang pipiliin mo is laptop. Kasi guys ang desktop nga naman is mahirap siyang bitbitin. Lalo na dati meron akong case
Ang tawag ng case na yun is X-Predator. Sobrang bigat nung case na yun guys. Yung case pa lang na yun is umaabot na siya ng mga kulang-kulang 15 kilos. Wala pa yung laman sa loob. So ganun siya kabigat. So paano mo siya dadalhin kapag gusto mong ilipat-lipat yung iyong computer? Kung mas gusto mo ng portable, syempre mas pipiliin mo is yung gaming laptop kesa sa may gaming desktop. So pangatlo naman guys na pag-uusapan natin is yung about sa may upgradability. So katulad nga na sinabi ko kanina is nag-aral talaga ako ng computer technician and yun talaga yung passion ko about sa may hardware. Ang sa laptop guys, ang pinaka-upgradable lang talaga niyan is yung RAM and syempre yung HDD o SSD. Yan lang dalawa guys ang pwede mo upgrade kasi usually na mga parts niyan is nakahinang talaga siya doon sa may laptop. Hindi ka mukha guys ng desktop na halimbawa may lumabas na bagong GPU ngayon kamukha ng RTX 5080. So pwede mo guys bilhin lang yon, tapos papalitan mo lang guys yung nasa desktop mo, then kaya na ulit makipagsabayan guys ng desktop sa mga bagong modelo ngayon. And bawat pesa guys ng desktop mo is pwede mo siyang palitan. Kamukha ng CPU, ng RAM, ng SSD, ng motherboard, ng GPU, pati yung power supply niya guys. Lahat yan guys is pwede mong i-upgrade kahit ikaw lang, basta may alam ka guys sa technicality ng pagpapalit nga ng pesa. Hindi ka mukha guys sa may laptop. Imposible mong palitan talaga yun guys na bukod nga sa may RAM at syempre doon sa may SSD o HDD. Yung motherboard nun guys, hindi mo mapapalitan yon. So, kung upgradability guys ang hanap mo, yung pwede mo siyang i-upgrade every year, hindi mo kailangan magpalit ng laptop every year. So, mas maganda guys, desktop na PC yung bilhin mo. So, pang-apat guys na pag-uusapan natin, syempre, ito yung pinaka-factor talaga, no, kung ano ba yung bibili natin dito, which is yung price. So, makukumpara natin guys, price na yan kapag bumili ka sa mga convenience store. Everything, mas mahal sa may convenience store, like sa may 7-Eleven. No? Kasi guys, yun yung ino-offer ng laptop, which is convenience. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Tapos pwede mo siyang gamitin kahit na hindi siya naka-plug sa may power outlet. Yun nga lang, kapag gaming laptop yung bibilin mo guys, sobrang dali niya lang ring malobat. And hindi niya maibibigay guys yung mataas na power delivery dun sa mga games or kung meron turbo function niyang laptop mo guys, no, hindi niya maibibigay yun kapag hindi siya naka-plug sa may outlet. So kung presyo guys ang titingnan mo, tapos bubuka guys ng gaming desktop versus sa may gaming laptop, mas makakamura ka guys sa may gaming desktop. Kasi nga guys, ang binabayaran mo sa may gaming laptop is yung portability niya na pwede mo andalin kung saan-saan. Pero kung about sa may specs and power ka guys, no, so mas maganda guys is piliin mo is yung gaming desktop. Kasi nga guys, mas makakamura ka sa gaming desktop kaysa sa may gaming laptop. Yun nga lang, hindi siya convenient kasi hindi mo siya madadala kung saan-saan. So alin ba guys mas matibay, gaming laptop ba or gaming desktop? So actually naman guys, wala naman talagang immortal na gamit sa mundo. So lahat naman talaga is nasisira. Pero ang ginagandahan kasi guys ng gaming desktop nga is kahit ikaw lang, pwede mo siyang i-DIY na palitan yung mga pesa na nasira. Kasi ganyan ang pagto-troubleshoot guys ng mga desktop eh. Ang tawag namin doon dati is swap and replace. So ibig sabihin nun guys, so para makita mo kung ano may problema ng computer mo, is inaalis mo yung mga pesa tapos pinapalitan mo siya ng bago para malaman mo guys no, kung sira na ba yung pesa na yun. Usually ganyan lang naman yung ginagawa ng mga technician. Akala kasi ng iba talagang, alam mo yun, yung hinihinang-hinang pa. Napakadalang ng ganun guys. Usually talaga guys, ang ginagawa lang namin dyan is swap and replace lang. So halimbawa, nakita namin na walang power, so aalisin namin yung video card, papalitan namin ng bago, tapos mag-on na yan. So ibig sabihin, sira lang yung video card. Minsan naman guys, kapag hindi siya nagbo-boot o hindi nagtutuloy yung boot niya, ibig sabihin nun, either na sira na yung OS mo o sira na yung hard drive mo. So kapag sira yung hard drive mo, pull out mo lang hard drive mo, papalitan mo lang ng bago, then gagana na ulit yan. So again guys, ang ginagandahan kapag desktop. Kasi guys, sa may laptop is mas mahal talaga yung repair niya. Kasi nga guys, no, mas mahirap buksan talaga ang laptop. Actually, meron nga ako isang laptop dito na binuksan ko siya. So inalis ko yung mga tornilyo nun. Hanggang ngayon, hindi ko pa nababalik yung mga tornilyo. Ganun guys, kahirap buksan ng mga laptop. Hindi ka mukha sa may desktop. Ang tornilyo niyan, dun lang sa may gilid, na side panel. Meron dalawang tornilyo doon. Aalisin mo lang yun. Ma-access mo na guys yung loob ng system unit mo. Tapos pwede mo nang alisin na lang yung mga pesa doon para malaman mo guys kung ano ba yung problema doon. So again guys, sa durability, no, masasabi ko na pareho lang naman yung pesa niyang dalawang yan, no. Pero nga guys, yung pag-aayos talaga niya is mas makakamura ka sa desktop kesa sa may laptop. So sumunod natin guys is yung power delivery nga o yung power consumption. Katulad nga na sinabi ko kanina, ang laptop kaya mo siyang paandarin using battery lang. So alam niyo naman kapag battery powered ng isang gamit, is ibig sabihin nun guys, no, medyo mababa yung consumption niya ng kuryente o ng energy. Hindi ka mukha guys ng desktop, hindi mo guys pwede na di baterya lang yan. So meron tayong tinatawag na UPS
yung uninterrupted power supply. Pero guys, naglalas lang yan ng mga minuto lang. Pagka nagkameron ng brownout, hindi ka agad masisira yung desktop mo o yung mga ginagawa mo dun sa may desktop mo kasi nga merong UPS. So meron ka pang ilang minuto para i-shutdown yung computer mo. Okay, so yun yung purpose ng UPS. Sa may laptop naman guys, kaya niya ng battery powered. So yung iba pa nga laptop na hindi gaming kasi pag gaming laptop, matik agad yan na madaling malobat yan. Meron pa nga ngayon mga bago, yung mga naka-Snapdragon na siya na laptop is tumatagal na siya ng 24 hours daw. So kung masyado ka nag-worry sa power consumption, mas maganda guys, bilhin mo laptop. Kasi guys, mas matipid sa kuryente ang laptop kasi nga charge mo lang naman yan kaysa sa may desktop. Lalo na guys kapag matataas na mga games yung nilalaro mo, no? Kasi nag-work yan yung CPU and syempre yung GPU, yung pinaka video card mo, yan yung malakas kumain ng kuryente. So kapag mahilig ka sa gaming talaga guys, expect mo na mas malaki talaga yung magiging kuryente mo kapag gumagamit ka ng gaming desktop. So yun rin naman guys yung isa sa kinagandahan ng gaming desktop, no? Kasi nga mas malakas yung power na pwede niyang i-deliver dun sa may computer mo kaysa sa may laptop. Kaya guys, kahit na same specs lang sila pero yung power delivery nila is magkaiba, kaya mas malakas pa rin guys yung gaming desktop kaysa sa may gaming laptop. So kung gusto mo guys ng best talaga na experience sa computer at hindi naman issue sa yung kuryente, mas maganda guys bumili ka ng gaming desktop kaysa sa may gaming laptop. So tingnan natin guys yung mga points natin kung ano ba yung ilan ba yung nakuha ng gaming laptop versus sa may gaming desktop, no? So about sa may performance, ito yung laptop, ito yung desktop. Okay? So sa may performance guys, syempre, mas maganda yung gaming desktop kahit na pareho sila ng specs, no? So 1 point sa desktop. Sa may portability naman guys, wala na dapat pag-usapan dyan. So 1 point sa may laptop. Sa may upgradability guys, syempre mas madaling i-upgrade ng desktop kaysa sa may laptop. So 2 points na guys sa may desktop. Sa may price naman guys, syempre guys mas mahal ang gaming laptop kaysa sa may gaming desktop kasi convenience and portability, no? So 3 points para sa gaming desktop. Sa may cooling guys, syempre 4 points sa may gaming desktop. Sa may durability naman guys, so pareho lang naman silang durable, pareho lang naman yan. Ang ano nga lang dyan is yung repair. 5 points sa may gaming desktop. So sa may konsumo naman guys ng kuryente, syempre 1 point para sa may gaming laptop kasi nga mas mahina siyang kumonsumo ng kuryente kaysa sa may gaming desktop. According guys sa may points, so mas lamang guys ang gaming desktop kaysa sa may gaming laptop. Pero para sa akin guys, mas pipiliin ko is gaming laptop kaysa sa may gaming desktop. So bakit ko nasabi yon? Kasi nung nagsisimula pa nga lang talaga ako mag-aral, ganyan rin yung lagi kong iniisip. Ba't ako bibili ng gaming laptop na ang mahal-mahal kaysa sa may gaming desktop na pwede mo ang i-upgrade, na mas mura, etc. No? So wala kasi akong pambili nun ng laptop. Pero nung nakabili na nga ako ng laptop, which is nga meron akong 3 laptop. Meron akong isang Predator na GTX 1650, tapos meron ako isa pang Predator na RTX 4070, then meron ako isa pang laptop na sa may taas, which is yung Alienware M17R4, which is RTX 3080 naman yung kanyang video card. Wala akong plano na bumili ng gaming desktop sa ngayon. Unang-una siguro dahil nagsawa na ako sa kaka-repair ng mga computer. Pangalawa guys is yung portability nga niya. So pwede mo siyang dalhin kahit saan and very compact siya kasi pwede mo siyang isiksik kahit saan. Hindi ka mukha guys ng gaming desktop na talagang kailangan niya ng malaking space and hindi mo siya pwedeng dalhin kung saan-saan. And isa pa guys sa napansin ko, nung gumagamit pa ako guys kasi ng gaming desktop dati, ang akala ko lagi para bubilis lang ang computer natin is kailangan natin siyang i-reformat every month, every 3 months, every 6 months, no? So ibig sabihin, meron talaga siyang routine na kailangan mo siyang i-reformat para nga bumilis ulit yung OS niya. Pero ang dahilan lang pala nun guys is hindi legit yung OS ko dati. Katulad nung sinabi ko noong nakaraan, iba pa rin guys yung legit yung software na ginagamit mo kasi unang-una guys yung mga update. Kasi kapag hindi legit yung OS mo, as is na lang yan. Parang offline lang yung computer mo. Hindi ka mukha guys ng legit yung OS mo talaga, which is magbabayad ka nga ng mas mahal. Pero yung update kasi guys, yung napaka-importante niyan, lalong-lalo ni sa mga security update. Siyempre kapag ka merong mga bug o mga error dyan sa may laptop or desktop mo, kapag ka nagkameron ng patch o ng security update is naaayos yung mga yan. Hindi ka mukha guys na kapag hindi legit yan, hindi mo siya pwedeng i-patch o hindi mo siya pwedeng i-upgrade kasi nga guys, hindi mo siya pwedeng i-connect dun sa may server na halimbawa ng Microsoft na server, hindi mo siya may i-connect doon kasi nga madidetect niya na pirated yung OS mo. Yung laptop ko na binili, which is yung Predator nga na 1650, hindi ko pa pino-format yan, 2018 pa yan. So 7 years na siya guys hanggang ngayon. Hindi pa rin ako nagre-reformat. Mas malaki yung binayaran ko kasi nga legit yung OS niya, pero yung convenience niya naman talagang worth it
para sa akin. So again guys, mas maganda, suportahan natin yung mga developer, yung mga gumagawa ng mga games, gumagawa ng mga software. Gano'n rin naman ako nung bata ako, mahilig rin ako sa mga, yun nga sinasabi ko, mga pirated na yan. Pero guys, konting ipon lang naman yan, and kapag ka nabili niya, makikita nyo guys na sobrang worth it. So yun lang, so kung nagustuhan mo tong video na to, no, subscribe ka na rin, and maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video, and bye-bye!